clothing shop. Eh, ito parang palaging hello po. Hello. Hi. Ang hell, that is a hell. When it comes to spell. So, nandito ulit tayo in the heart of nature. Ayan. Tree hugging. Tree hugging tayo. Kasi ito yung mag-ano, yung trees, ito yung nag-absorb ng ating mga, kinikleanse yung ating aura. So, kung let's say na mababa yung vibes mo, yung frequency mo, dumikit ka lang sa tree or tree hugging. So, ito yung isa sa makapag-raise ng ating frequency. Clothing shop. Nasa live po kayo ni... Opo, sa pasilip-silip lang. Kasi lumalabas sa newsfeed, yung mga friends. Si Ian, ito si Ian, lagi ding present. Lagi ko siyang nakikita. So yan, live tayo ngayon. walang nag-comment doon sa natin, sa post natin kung ano yung, kasi 'di ba sabi meron dong mga ano ba yun, 4 ba yun or 3 choices kung ano yung topic sana natin ngayon. Kaya lang walang nag-comment doon sa post ko na yon kung ano yung topic. Siguro wala kayong doon. Siguro wala kayong nagustuhan na topic doon sa mga sa mga pinagpilian natin. Ito si Butiki. Lagi din to. May sakyan. Simasen. Nag-uusap siya. Kala ko naman kung ano, may kausap yung hapon na dumaan. Ano to? How to clear yung mind po instantly na gagawin. Yung mga negative thoughts. Ano po ang religion mo, ate? Ako, Catholic. Catholic ako since I was born. Catholic ako. Pero nung na-awaken ako, hindi na ako Catholic. Kumbaga, inalis ko na yun sa ko. Kasi nung simula nung nasa Japan na ako, mga 15 years ago, hindi na ako nagsisimba. Tapos pag uwi ko sa Pinas, umaattend pa rin ako ng dati kasi yung mother ko kasi El Shaddai yun, nag-worship kami dati. Nag-attend kami ng overnight, minsan magbababad kayo di ba, kung alam niyo yung El Shaddai, magbababad ka ng ilang oras doon. Minsan may overnight, tapos minsan naman 3 hours, 4 hours ka daw mag-worship. So, yun, kumbaga, pero nung time na yun, kasi nga, program sa atin yung religion, di ba? Part ng religion, Christianity. Kumbaga, nag-worship tayo, pero nung time na yun, soulless pa tayo. Kumbaga, nasa deep sleep pa rin tayo, di ba? Zombie state. Pero nung nandito na ako sa Japan, hindi na ako nagsisimba. Never akong nagsimba nung nandito na ako. May reason din talaga siguro. Kasi nga, pag na-awaken ka naman, although iba-iba kasing paraan ng universe, yung iba, na-awaken sila dahil sa nagsisimba sila or pagbabasan ng Bible. Pero kahit hindi ka nagsisimba, kahit hindi ka palabasan ng Bible, pag na-awaken ka, at di ba yung timing mong ma-awaken ka. Especially, kung tulad yan, kung kahit na hindi ka nagbabasa ng Bible, kahit hindi ka nagsisimba, kung kiniklear mo yung body mo. Kasi ako naman, yung way ng universe sa akin, na ma-awaken ako is yung doon sa health. Nung simula nung binigyan ako ng sakit, and then dumating ako sa time na sobrang toxic ko noon at gusto ko na mag-suicide. Yung time na yon, kumbaga nagkaroon ako ng intuition na mag-focus ako sa health ko. Kasi dati, yung breakfast ko dati, coffee at saka tinapay na may butter, yung mga ganon, yun yung favorite ko. Kumbaga, yung mga ganon kasi very toxic sa katawan. So, nung nag-change na ako ng lifestyle ko, lagi kong sinishare yung about sa lifestyle, yung self-love at saka yung pag-care sa health mo, importante yun. Kasi nga, yung body mo, kailangan i-treat mo siya na magkaroon ka ng awareness that this body is your God temple. So, the more na pinupurify mo yung body mo, yung vessel mo, so pinupurify mo rin yung soul mo, yung spirit mo. So, yun, once na, di ba, para din yung let's say, haharap ko ng isang tao na magkasang posisyon. So, then, ano yung ginagawa? Personal hygiene.
hindi yan tumutukoy sa physical mo. Kahit sabihin mo wala kang ligo, pero kung ina soul level, malinis ka, nag-purify mo yung soul mo, so makakarap ka. So ganun din yun. Kaya napaka-importante yung purification. Ako kasi, dito sa content ng Infinity Divine, hindi ako nagpo-focus sa external kung ano yung nangyari sa mundo. Hindi ko ine-energize yung something na external sa akin. Kasi nga, this simulation game is not about them. It is about you. You as a being, human being, you enter in this game as a cell. Kumbaga, isa kang cell, isa kang battery na meron positive at negative. You are an energy cell. Kumbaga, nung enter ka dito sa game na to, isa ka lang cell, isa kang battery. So, wala kang memory mo tinitin yan para makalimutan mo yung kung ano ka talaga na we are gods and goddesses dito. Ngayon, you enter in this game as a cell, as a full battery. Kasi nung baby pa tayo, kumbaga full charge pa tayo, kumbaga sa isang battery full charge ka pa. Wala ka pang, kumbaga wala ka pang, tawag niyan, hindi ka pa kinakalawang, wala ka pang damage. So, mag-exit ka rin dito as a full cell. Pag sinabi mong full cell, to become whole and complete. So, ganun yun. Kailangan, bumalik ka kay God, diba? As a God, tayo as a God. You are a whole and complete, diba? So, you enter in this game na whole and complete. Kailangan bumalik ka rin sa God, sa source, ng whole and complete ka din. Kumbaga, hindi ka incomplete. Pero once na na-reincarnate ka na dito, you become incomplete na kasi nga lahat ng mga member natin is dinidelete. At the same time, yung soul mo, nagiging fragmented. So, kung sabing fragmented, kumbaga, watak-watak, hindi complete, diba? Meron akong post na yung activation, awakening the genius of the soul. Kasi yung soul mo is binubuo yan ng mga apat na elements. So, yung apat na elements na yon, mamaya tayo tatawag kasi maraming sakyan. Yung apat na elements na yon, binubuo yun ng water, di ba? Kung followers kayo sa Infinity Divine, makikita nyo dyan yung meron tayong image na pinopost na yung element mo is yung water, fire, earth, tsaka yung tawag nito, earth, fire, water, air. So yung apat na yon, kapag nabuo yan, ibig sabihin yung soul mo, you become complete na, nagkakaroon ka ng wholeness. Kasi yung fire element at saka yung air element, that is yung masculine energy mo. That is your masculine energy. And then yung water element mo, tsaka yung earth element mo, that is your feminine energy. So kapag na-complete mo yung apat na yan, kumbaga game pieces mo yan as a soul. Pag na-complete mo yung apat na yan, yung game pieces na yan, so makakaroon ka ng wholeness. Kumbaga yung soul mo babalik dun sa'yo na hindi ka na incomplete. Kumbaga yan yung natawag na yin and yang. Mabubuo mo yung yin and yang mo. Kasi nga, pag pinanganak ka dito, let's say, Leo ka, Aries or Sagittarius or ano pa ba yung isa na isang fire element. So let's say sabi mo fire element yung soul mo, diba? Kasi yung soul mo, so let's say Leo ka or Aries ka or Sagittarius ka or so kalimutan ko isa doon, Leo, gano'n. So ibig sabihin yung malakas sa inyo is yung fire element mo. Kapag isa pa dyan sa mga zodiac sign na yan, ibig sabihin fire element yung soul mo. And then yung mga fire element, kasi fire element ka, ngayon ang trabaho mo para maging whole and complete ka, yung tatlong element na kulang sa'yo, yun yung bubuuhin mo. Kumbaga trabaho mo, ano ba yung mga paano mo malalaman mo? Wag na muna kayong magtanong ngayon kasi para tuloy-tuloy yung pag-explain ko dito. Mas mamaya na lang kayo pag sabi kong okay na magtanong, yan na lang i-type yung tanong nyo para tuloy-tuloy yung explanation natin. So yung ngayon, let's say Leo ka, di ba? Yung para maging whole and complete yung soul mo, kasi nga, di ba? Kung mapapansin niyo yung star na merong elements ng four elements na yan. And then pag na-complete mo na yan na yung soul mo, kumbaga, awakening the genius of your soul. Kasi pag na-completo mo na yan, ibig sabihin, activated na rin sa'yo yung yin and yang mo as a soul. Complete ka na. So, pag na-activate mo na yan,
Kaya di ba mas natin yung matrix, ito yung grounded, ito yung maraming tao. When it comes to information, kumbaga gasgas na sa YouTube. Lahat ng makikita nyo dyan, mga nag-share, kahit sabihin kung mga guro sila, mga ano, di ba? Ang daming way ng Kundalini. Kasi nga ang Kundalini, part din yan ng religion. Sa ano, di ba? Part yan sa mga Hinduism. Yan yung inano sa Kundalini. Kumbaga, mini-merge nila yung feminine at masculine mo sa sex energy. Kaya part pa rin siya ng matrix kasi nga yung serpent na yan which is na magki-create ka ng orgasm. Kumbaga pag nag-orgasm ka kasi 'di ba? Meron pa rin yung energy draining at the same time kumbaga nag part diyan ng ascension na pinapa-activate mo yung iyong chakra system. Na which is yung chakra system mo is diyan ka hinihigupan ng energy. Kim Angelo. Diyan ka nahugutan ng energy. Kaya yung Kundalini, once na 'di ba, kapag nag-activate ka ng Kundalini, ang dami mong yung mga nagsi-share diyan about sa Kundalini, ang dami nilang mga para silang hinihazing yung katawan nila. Ang dami nilang nararamdaman, 'di ba? Kasi nga hindi naman yung Kundalini, part 'yan ng old process sa old earth para ma-ascend ka. Yan yung purpose ng Kundalini. And once na na-ascend ka sa Kundalini, yung lahat ng mga nag-ascend sa Kundalini, automatically yung soul din nila, your soul is forfeited. Kumbaga yan, napupunta din sila sa soul trap, yung Kundalini. Kasi yung during old age, sa old earth, yung lahat ng mga is, di ba, part tayo ng, yan yung time na ano tayo, na kumbaga hack yung system natin ng dark forces. So lahat ng mga na-ascend din dyan, is papunta doon sa shoot box doon sa matrix soul trap. Kaya 'di ba? May mga na-ascend before sa Kundalini pero bakit ang dami pa ring soul trap? Kailan lang nakalaya yung mga soul trap nung November 11, 2016. Kaya yung Kundalini part siya ng matrix, kumbaga lower matrix, kumbaga ano lang siya counterpart ng alchemy. Kundalini is not what you want, kundi yung alchemy. Kumbaga yung alchemy naman, same din siya na i-merge mo rin yung feminine at masculine mo, pero hindi ka magre-release ng orgasm. Yun yung alchemy. Yung alchemy mo, once na na-activate mo rin yung alchemy mo, so yan yung mag-open din yung soul cage mo. Pero sa ano pa yan, sa yung pag nag-open yung soul cage mo dyan, yung sa pag narating mo yung 11 dimension, dyan mag-open yung soul cage mo. And then pagdating sa 11 dimension, i-release mo dyan yung soul source fractal mo. The same time, dyan ka magkakaroon ng maraming downloads ng source energy. Kumbaga hindi siya, ano ba to? Para mababasa, itinan natin tong ano natin, no? May snow pa rin, hindi pa siya natunaw. Kaya ang Kundalini, kung meron ka mang, sabi na nagiging genius ka dyan, ang mga information na dita-download sa'yo dyan is more on about sa matrix lang din ng mga downloads. Not like pag yung alchemy talaga yung inactivate mo, ang mata-download sa'yo na information is talagang manggagaling doon sa pure divine, sa pure source. Lumulubog yung natin yung boots. Pero, ngayon, dahil sa mataas na yung energy ng planet natin, pwede ka nang makapag-activate ng Kundalini mo ngayon kahit nasa 8 dimension ka or kahit nasa 5D ka. Bakit ito? Kahit nasa 5D ka. Kasi ang kailangan mo lang naman sa alchemy, magkaroon ka ng maturity. At the same time, kapag na-activate mo yung alchemy mo, alchemist, kumbaga you are a energy transformer. Ay, nakakita tayo. You become an energy transformer. Kumbaga yung dito sa mundo, dahil nga meron tayong duality, this is a stage of duality. Kahit gumawa ka ng good sa kapwa mo, di ba? Meron pa rin mga tao na mag-iisip ng masama sa'yo kasi nga, nasa duality tayo, part yun ng game. It is not all about good and bad, pero ang trabaho mo dito as
An awareness and consciousness is i-transform mo yung energy. Ikaw yung magta-transmute. Kasi nga, kaya ka na-awaken because you have a potential. You have a potential sa DNA mo. Yun. So, ngayon, alam nyo na yung secret kung bakit lagi kong pinupost yan, yung about sa sa tawag nito, sa Awakening the Genius of the Soul. Pero ngayon, dahil nagkakaroon nga tayo ng light codes, at marami ng soul na na-release, diba? Dahil nanalo yung game. Hindi lang tayo sa isang simulation. Kumbaga, hindi mo kailangan masyadong seryosohin. Kaya lang nagkakaroon ka ng fear, yung mga mabibigat na emotion, kasi nga depende yung sa vibration mo. Napagod ako. Kahit unting meat po, bawal. Pag nag-start ka pa lang, okay naman yun. Wala namang problema. Hindi mo kailangan maging trying hard. Yung kumbaga, kasi minsan, diba? Tulad niyan, ako kasi, ang channel na to is more on health at saka yung spiritual, raising your frequency. Kasi nga, diyan ako nagsimula. Diyan yung way na kung paano ako inawaken ng universe. Kaya, ang masishare ko, ito din, di ba? Kung yung I will sharing to you my experience kung paano ako na-awaken, na ito yung naka-help sa journey ko. So, maybe it can help you also, di ba? Kasi when it comes to health, napaka-important talaga ng health, di ba? Ng health natin. Hindi pa naman ayaw ng health, di ba? Yung meat naman, hindi mo naman kailangan maging super hard. Kasi nung nagsimula pa ako, parang kumbaga naging 20% meat, tapos 10%, tapos more on 80% to 90% vegetable. Ngayon, pag nasanay na yung katawan mo na, alam mo yun, na parang kumbaga, na-program mo na yung, kasi kailangan yung body mo, hintayin mo siya, kung magpakinggan mo siya na maka-adjust. Huwag mong bibiglan kasi pag nabigla ka din, maaari ka rin magkasakit. So, kailangan matuto tayong makinig sa body natin. At the same time, aware ka na, and kumbaga yung body mo, once na nakapag-adjust na, so yun yung timing na need mo na i-let go yung meat. Kasi yung soul mo na mismo yung magkasabi yan na malangsa na yung panlasa mo, hindi mo na feel. So yun na yung timing, yun i-motivate mo na yung sarili mo. Kasi nga ako nung ganyan din yung pinag-start ko, tapos nung dati kasi ako yung napaka-emotional kong tao. Pero nung simula nung nag-juicing ako, ang gaan na nung gising ko sa umaga. Kasi dati, pag let's say, kahit mahaba yung tulog mo, let's say, natulog ka ng kahit mga 8 hours, 9 hours, tapos pagising mo, mabigat pa rin yung katawan mo, ibig sabihin, need mo nang mag-detox nun. Need mo nang i-purify yung body mo. Yun yung sign. Kailangan maging aware ka na, makinig ka. Pag binigyan ka ng sakit, magpasalamat ka kasi nga doorway yun para gisingin ka rin ng universe. Lahat ng nangyari sa atin, may lesson yun na need mong ma-learn, need mong maging aware, di ba? Need mong maging aware kasi nga tulad nung pinagdaanan ko din, na dito ako sa Japan, dumaan ako sa, naging emotional naman tayo. Dumaan tayo sa, kumbaga, dumating ako yung sabi ko kanina, gusto ko mag-suicide, nagdadrive ako, gusto kong ibang asakyan. Kasi nga, nung time na yon very toxic na pala yung katawan ko. So, yun yung way sa akin ng universe para magkaroon ako ng awareness sa health ko. Kaya, di ba, yung nagkaroon tayo ng corona, ano nangyari, di ba, ang daming naging aware sa health nila. Kasi yung itong physical body mo as a God temple, ikaw yung binigyan ng kaya ka binigyan ng awareness para yung mind mo mag-rule sa physical body mo. Hindi yung physical body, hindi yung avatar mo yung mag-rule sa mind mo. Kasi once na let's say, ang inisip mo lang is yung kung ano yung gusto ng katawan mo, kung ano yung hinahanap ng katawan mo, gusto mong kumain ng ganito, that is your lower mind. So, kaya yung mind natin ngayon, na nandito tayo sa pag-upgrade, kaya nga, di ba, during awakening, ano yung nangyayari, ano yung na-experience mo? Sumasakit yung ulo mo, yung migraine mo, kasi nga, ayan yung time na itong pag-upgrade natin, yung pinaka-center ng universe ng pag-upgrade is yung mind mo. Parang sa computer din yan, di ba? Ang computer nagsimula sa, although hindi ako aware sa mga ganyan, no? Yung, kung mag-example lang, let's say, merong Microsoft 8, Microsoft 9, 10, di ba? Parang cellphone din, 9, 10, 11, 12, 13. So, yung mind mo as a computer, kasi ito yung computer, yung computer mo, ina-upgrade mo din. Kasi itong experience natin kanina, sino ba yung nagtanong kung paano Teka, upo tayo dito. Maghanap tayo ng tumutulo yung sipon ko sa lamig. Yung thoughts mo, hindi yan sa'yo. Yung thoughts natin, para lang yan passing clouds.
lahat ng thoughts mo is ano lang yan, kumbaga like a streaming thoughts na passing clouds lang yan, na kapag nasa low vibration ka, depende sa vibration mo yung sagap ng thoughts mo. You are not your mind, you are not your thought. You are not your your emotion. Pero dahil nga part yun ng isa yung sa mga game pieces natin dito, parang uminit na yung ano ko. Huwag kang matutumba ha. Hindi ka lang ayusin natin ito. Makisama ka naman. Ano ba yun? Kailangan isandal natin to. Wait lang, maganda tayo ng masandalan. Good afternoon. Hi baby, thank you sa ano. Ayun. Saan ba kanina? Yung about nga sa Kundalini, no, hindi ako na. Yung Kundalini kasi counterpart lang yan ng ano, ng alchemy. Yung alchemy, yun yung kailangan natin. Kung let's say meron kang urge about sa sex, di ba? Para matanggal yung urge mo sa sex, kailangan ma-activate mo yung alchemy mo. Kasi yung alchemy mo, kumbaga, ano yan, i-merge mo yung feminine tsaka divine masculine mo. Pag naging whole and complete ka na dyan, mawawala yung ano mo. Kasi nga, pag nasa physical body ka at tsaka hindi ka incomplete, palagi kang maghanap ng, kumbaga, ano yan, electric manipulation. Kumbaga, lahat dito is all about, hindi, ang tawag niyan, nakalimutan ko yung term na yon. Parang, kumbaga, gusto mo i-stimulate yung ano mo, yung body mo, di ba? Gusto mong magkaroon ng satisfaction. Pero once na activate mo yung alchemy mo, so yung orgasm mo, instead na mag-release ka ng orgasm dito sa lower part mo, so doon ka na mag-release ng orgasm sa mind mo. Parang, di ba, pag na-awaken ka, hindi ka na attracted sa physical. Attracted ka na doon sa mind, doon sa energy ng tao. Para kang, pag naririnig mo yung isang tao na-inspire ka, para kang nag-release ng orgasm sa mind mo. So yun, nandoon yung energy mo sa taas. Kumbaga, mas nag-activate ka na sa higher mind mo kung reincarnation ng isang tao. Paano malalaman? Hindi mo na kailangan malaman kung reincarnate yung isang tao. Yung isang tao na yung makakaalam kung ano yung ano niya, kung reincarnate ba siya. Kasi makakaranas siya ng mga ng mga, anong tawag nito? Yung mga deja vu, mga ganon. Nakakaranas siya ng mga deja vu. Ano pa yung question? Ito si Baby Loves. Wow, naka-online yung aking yung aking twin flames. Si Daddy. Mag-focus ka dyan, baby. Ano pa yung ibang question? Parang uminit na yung pakiramdam ko. Ma'am, meditation ko po ay nakikita akong wolf. Ano kaya meaning nun? Pag may nakikita kang wolf, si Bro Gino. Hi. Thank you, bro. Pag nakikita kang wolf, maaring isa yan sa mga natin, sa spirit animal natin. Kung ano yung palagi mag-show up sa'yo, ibig sabihin, maaring siya, gusto niyang makuha yung intention mo. Kasi nga, yung sa level mo na yan, ibig sabihin, nakakonect ka sa energy na yan. At the same time, yan yung tinatawag nila na spirit animal. Spirit animal mo yan. Ang myth naman, kailangan, yun nga, wag niyong bibiglain, hayaan niyong makapag-adjust yung body niyo. Kasi nga, kailangan pakinggan niyo rin yung body niyo. Hindi porket sinabi ko na ganun, kailangan, makinig rin kayo sa body niyo. And then, hayaan niyong makapag-adjust unti-unti. Ako kasi motivate ko yung sarili ko niyan dahil dati kasi nagkaroon din ako ng yung gabay nga na Goddess of Nature. Nakakonek ako sa parallel universe ko ng Goddess of Nature. Tapos yung gabay ko rin na mga goddess din, yung si Mama Belo, tawag sa kanya Mama Belo kasi lagi siya nakabelo ng puti. And then every time na sila yung nagmo-motivate sa akin na sa lifestyle ko. Kaya ngayon, nung na ako, so bali 8 years na akong hindi ako kumakain ng meat. Although sabi ko kagahapon, di ba, ay nung nakaraan sa ko sa live ko, minsan naman, mga sa loob ng isang buwan, isang kumakain ako ng isda. Pero more on juicing talaga ako, more on, tsaka kanin, hindi rin ako ganun kumakain ng kanin. Ngayon, the more na nag-upgrade tayo, mas nagiging tayo, hindi na tayo nagkikrave ng mga heavy foods. At the same time, kapag nag-raise ka ng frequency, so mawawala yung hunger mo. Let's say ako kasi,
Imagine ano niyo, i-try niyo kapag ano kayo, nag-grounding kayo and then kumunit kayo sa mga elements sa araw, mawawala yung gutom niyo. Let's say kahit sabihin mong half day ka lang dito sa sa mag-earthing, tapos tawag nito, or meron kang pagkain, meron kang prutas, mawawala yung gutom nyo, hindi kayo magugutom kasi nga yung mga fruits and vegetable, mga elements din naman sila. Pero the more na kumukonek ka rin sa mga elements, so yung soul mo, yung spirit mo, satisfied na siya kahit hindi siya kumain ng yung mga foods na mabibigat. So satisfied na siya, kaya minsan napipil nyo pag matagal kayo nakaground sa nature, hindi kayo gugutumin. Kahit ano ba yun? Sana ba yung ano ko? Ano pa ba yung? Yun nga, spirit animal mo yon, yung mga nakikita mo. Ako naman kasi nung dati, ikaw ba natin, tumainit na. Gusto ko magpaa. Ako naman din dati, meron akong spirit animal na ano ba yun? Duck ba yun? O ano ba yun? Yun yung pinapakita sa akin. Kahit namimili ako, kahit sa maraming tao sa supermarket, nakakarinig ako ng tunog ng duck. Kasi nga yung duck, di ba, para siyang more on, parang ang message sa akin is mag-slow down ako. Mag-slow down ako. Kumbaga, kasi di ba, mas maririnig mo kasi yung mensahe sa'yo ng unseen realm, ng spirit realm, kapag nag-slow down ka. Pero pag lagi kang rush, kung palagi ka nandoon ka sa mga congested area, hindi mo maririnig yung mensahe sa'yo. Pero the more na nandito ka sa nature, calm ka, ina-enjoy mo lang yung mga ng birds, yung puno, grateful ka sa present mo. Ito yung present moment. Yung empowerment mo, always in the present moment lang. Kaya nga, 'di ba? Yan yung gateway ng eternal now mo, yung eternal now mo na naka-align ka diyan. Kapag yung soul mo, kaya pag yung isip mo is lumilipad, ano ang nangyayari sa iyo kapag lumilipad yung isip mo, 'di ba? May anxiety ka or depressed ka. So wala kang power doon kasi nga yung game pieces mo hindi ka whole at hindi ka complete, kumbaga fragmented siya. Kaya hindi rin ako, kahit sabihin mong yung iba pag nasa spiritual sila, marami akong kilala, kahit yung TF ko nag-astral din yan. Pero ngayon hindi na, kasi nga once na pati sa Akashic Records, hindi rin ako sa Akashic Records kasi ang Akashic Records more on matrix din yan, ang Akashic Records. Maraming mga nasa spiritual na inactivate nila yung past life nila, yung Akashic Records. Ang Akashic Records, para lang siyang, ito kasi diba God AI, yung dito, AI to. Pero high-tech, very high-tech. Itong game simulation na ito, meron itong computer-based program na mga demiurge. So, yung mga thoughts mo, doon din yan galing. Ngayon, depende yun sa kung ano yung vibration ng soul mo, dahil nga sa mga ini-ingest mo, hindi ka aware sa kinakain mo, hindi ka aware sa mga pinapakinggan mo, sa mga pinapanood mo. Kung ano yung internal frequency mo, yun yung masasagap mo. Yun yung, kaya yung experience mo sa external, yun yung pinaka-internal frequency mo. Kasi, as within, so without, as above, so below, as within, so without. Kung ano yung internal frequency mo, kung ano yung na-experience mo inside, so ma-attract mo din yun. Para lang siyang mirror. Kumbaga yung outside mo, yung external experience mo, is yun yung internal frequency mo. At yung, let's say, yung diba, yung mga nagre-reading, although may kilala rin ako, marami ako mga kaibigan mga nagre-reading, kahit sa mga archangel dati, may mga may mga nagre-reading din. Tumigil na sila sa pag-reading kasi nga, sa kakadada ko na alam ko kung saan galing yung mga nire-read nila. Kasi nga, yung Akashic Record, part din niya ng matrix ng data computer system na kapag merong mga tao na nategi, so yung tawag nito, yung life mo, that is a file. So mga files yan ng mga nategi na, ng mga tapos na ng mga experience mo sa past. So yan yung meron silang library dyan or mga files. Yun yung Akashic Record. Na karamihan sa mga naging spiritual, nag-astral sila para makimarte sila kung ano yung Akashic Record nila sa past life. Na which is yung past life mo, hindi na yun connected sa iyo kasi nga, sabi ko kanina, yung empowerment mo nasa present moment lang. Ito yung eternal ng gateway. Kumbaga ito yung tinatawag na 0 point. Nandito yung wholeness mo.
nandito yung wholeness mo. At the same time, yung past, present, future, hindi naman talaga siya nag-exist. Kumbaga yung past, present, and future mo, it is happening simultaneously. Kaya lang parang nagkakaroon siya ng past, present, and future kasi nga yung mind mo, it is limited to comprehend. So yun. Pero yung Akashic Records, so nandiyan yung mga files ng mga natigi na, ng mga kamag-anak natin. Yan yung mga files ng mga history ng Earth. Kaya 'di ba, history, pag once na nakalabas na yung soul mo, saka yung spirit sa physical body mo, so hindi na ikaw yun. Kaya ka umenter dito to experience this present moment, this lifetime, this generation. So yung past life mo, umaga, magsasayang ka lang ng energy noon para malaman mo. Kasi nga yung once na naging aware ka sa present moment, kahit na hindi ka mag-astral, malalaman mo kung ano yung mga pagkakamali mo sa past. Sabi nila, dapat daw alamin yung yung past life kasi para malaman mo yung ano yung mga pagkakamali mo before. So at least malalaman mo kung ano yung dapat mong ayusin ngayon. So yun ang sabi nila kasi nga yun yung level ng perspective nila. Pero once na naging aware ka na, mas marirealize mo na ang past, present, and future nag-exist lang pala siya ngayon din, sa now din. Hindi mo lang siya makayang makomprehend sa isip mo. Pero once na naging aware ka, so bibigyan ka ng universe, ng inner knowing, ng source, ng inner knowing, na maano yung ano mo, yung let's say nagkaroon ka ng emotion, yung mga emotion mo na nararamdaman mo ngayon is connected yan sa mga emotion mo din sa past. Kumbaga bumabalik-balik siya hanggat hindi mo siya nare-realize yung lesson mo, so babalik at babalik yon. Let's say hindi mo natutunang i-master yung emotion mo, so babalik at babalik yon, yung mga emotion mo dati, kaya connected yung sa past. Pero once na naging aware ka na, tapos na-realize mo na kaya pala ako nagkaganito kasi ito pala yung reason. So once na nagkaroon ka ng realization, kasi nga ang third eye mo is to realize. Kaya nga tayo binigyan ng utak to realize. Kaya nga 'di ba, your real eyes realize. So the more na nagiging aware ka na, mas makikita mo na beyond the veil. Kumbaga yung once na nagiging aware ka na, nag-raise ka ng frequency, yung third eye mo is nag-iiba yung lenses mo, nag-iiba yung perception mo, how to perceive things. So meron tayong iba't ibang lenses ng third eye natin, depende kung saang vibration mo, kung ano yung level ng frequency mo, at kung saang level ka na ng awakening mo. So yun. Ano ba yun natin? Just, ano ba yung ibang mga tanong, dada ako ng dada dito? Ang dami nyo ng Hello po ma'am, ask ko lang, daan daw, parang walang ganap sa buhay ko ngayon. Ano po dapat kong gawin? What do you mean? Bored ka? Bored? At least, di ba? Ikaw yung magki-create ng life mo. Ano ba yung kailangan hanapin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo? Kasi nandito tayo sa, this is your last reincarnation. Ito na yung last reincarnation natin. Kaya kumbaga, pa-exit na tayo dito. This illusionary dream state is in the process of being shut down. So, lahat ng mga source energy na tayo yung nag-empower dito, palabas na tayo ngayon ng matrix system na to. Palabas na lahat ng mga source kasi nga dati kasunduan yon. Sabi nila ano ba yon? Yung sa mga Gnostic, sabi nila 'di ba, itong mundo is na-create lang siya na kumbaga dahil sa innocence ni Sophia, innocence. Dahil sa innocence ni Sophia, hindi ito na-create ng dahil sa innocence ni Sophia. This world, this illusionary dream state is created as an intention. Intentionally. Kung ikaw ba isa kang goddess, isa kang god, kumbaga common sense, do you think na gagawa ka ng isang ano tawag nito? Creation na hindi ka aware, na isa kang makapangyarihang god, di ba? Siyempre lahat ng creation mo, alam mo kung isa kang god, kasi nga isa kang gods and goddesses, di ba? Kumbaga ang gods kasi as a frequency, hindi siya human, hindi siya physical form. Kumbaga creative energy lang talaga siya. Pag sinabi mong creative energy, so pwede kang mag-create ng
high frequency creation, or pwede ka rin mag-create ng low frequency creation from highs to low. Highs to low na creation. So, depende yung sa vibration. Kung ano yung creation na gusto mong i-create. Kasi itong matrix, hindi lang ito yung matrix na nandito tayo ngayon. Ito yung 3 but from 3D, nag-apply tayo ng 5D. Kahit maka-exit ka din sa 5D, meron pang another matrix din. So, another game na naman. Para kumbaga, nile-level up mo lang yung game mo. Nile-level up mo lang. This is created by intentionally to create a game. Kasi, na-create lang ito dahil for entertainment, for experience, and ano pa ba yung dating ano ko, nakalimutan ko? For experience and entertainment, and challenge. Malapit, daw? Malapit ang iba sa highway pollution. Ano daw? Nagpapabayad. Salute po ako sa iyo, ma'am, kasi yung ibig, iba, gini-gatekeep ito, nagpapabayad ng malaki. Ay, oo, kasi ngayon, ang spiritual, ginagawa na rin nilang business, di ba? Ginagawa na rin nilang business, kahit sa Amerika, kahit sa Pilipinas, di ba, ginagawa nilang business. Pero dito sa Infinite Divine, never tayo ditong naningil, kahit sa mga Earth Angel, kahit yung Infinite Divine is magpo 4 years na ngayong taon na to, never tayong naningil kahit 5. Nagkaroon lang kasi minsan kasi ang Infinite Divine, so tumutulong tayo sa mga kabataan, let's say bumili ng mga supply, let's say meron tayong feeding program, or pag Christmas, so ganon, kung sino yung gustong mag-ambag, gusto tumulong, yun lang yun. Pero Infinite Divine is not a taker. I will never take your energy kasi giver tayo dito. Tumutulong tayo ngayon sa mga, ang layo natin dito is to support, lalo na sa mga, yung mga bago pang na-awaken, na naguguluhan sila, dumadaan sila sa shadow self nila, sa purging state na hindi nila alam yung gagawin nila. So nasa tayo dito, nasa mission tayo para tumulong, para i-assist. Hindi tayo, I will never take your energy, di ba? Yung meron dyan, nagpapabayad sila para i-activate yung third eye mo. Kaya hindi ako doon, kahit sa mga Earth Angel dati, pagpasok sila ng Infinite Divine, akala nila magkakaroon na silang superpowers, akala nila i-activate ko yung third eye nila, kung ano yung meron sila. Ikaw yun, responsibility mo na alagaan yung sarili mo, kasi wag mong pangungunahan yung universe, wag mong pangungunahan yung God sa kakayahan. Kaya marami rin akong nahawakan sa Infinite Divine, meron akong nahawakan sa Infinite Divine na nag-astral siya, iba't ibang dimension. Pero when it comes to emotional, bagsak. Ang emotional, isa yan sa mga frequency, isa sa mga game pieces mo na kailangan mong makumpleto. Kaya nga tayo ininstalla ng emotion, kasi isa yan sa mga game pieces mo na nagkikreate din ng aura sa'yo, ng biofield mo. So meron yung frequency. So isa yan sa mga frequency mo na kailangan mo ding i-master. Kaya di ba meron tayong mastering yung emotion. Kasi isa yan sa mga frequency mo, sa mga game pieces mo na kailangan mong i-master. So, kaya lagi ko sasabi na wala yan kung ano yung kaya mong gawin. Kasi pagbalik mo sa source, yung tinatawag nila na paghuhukom dyan, is hindi yan tatanungin sa'yo ng source na, o ano yung nagawa mong, ano nagawa mo mga powers, kakayahan mo. Hindi naman titingnan ng source kung ano yung mga nagawa mo. Yung mga pinagagawa natin dito sa earth plane, habang nandito ka sa dream state illusion, experience mo lang yun. But when it comes to going back to the source, ang titingnan sa'yo is yung battery level mo. Yung battery level mo, di ba? You enter in this game as a battery cell, di ba? Yun lang yung meron ka sa sarili mo. And then, nung nagkaroon ka na nung baby ka, dyan ka na, tawag nito, dyan ka na, ano tawag dyan? Binigyan ka ng baptize, ano ka na, para maging Kristiyano ka, di ba? So, ibabaptize ka dyan. So, actually, wala ka naman talagang religion. Cell ka lang, battery cell ka, tulad ng sabi ko kanina, di ba? So, yan ka lang. Kung mag-exit, so you enter in this game as a battery, so mag-exit ka rin as a battery din. So, pagbalik mo sa source, parang battery, di ba? Pag ang battery hinalo mo sa ibang battery, pag nagkalawang ka na at may damage cell ka na, parang ang isang tao, di ba, pag nakakaroon ng cancer, ibig sabihin damage cell ka na. So,
Pagdating mo sa source, kung may damage ka na at hindi ka na healthy, so ang gagawin sa'yo, i-isolate ka na, hindi ka na makaka-enter sa ibang matrix. Kasi ang matrix, hindi lang ito ang matrix. Ang matrix nasa 200 plus 230 to 50 kinds of matrix. So, yung tinatawag natin na heaven, yun yung different matrix na mas higher realms lang sila. Yun yung yun yung tinatawag nilang heaven. Nakala nila yung heaven niya na tawag nito, na doon yung buhay na walang hangganan. Pero, once na bumalik ka sa source na you are whole and complete, na full charge, kasi yung di ba meron akong pinakita dyan sa inyo na explanation ko yung diagram na yung battery mo, yung example ko is 50% cell. So yung battery mo, kailangan full charge yun, babalik ka ng 100%. Kasi nung umenter ka sa game na to, you are full charge. Yung battery mo as a baby, full charge cell ka pa niyan, 100%. Ngayon, kaya ka lang nadidrain kasi nga, pinrogram ka ng religion, pinrogram ka na mag-aral, pinrogram ka na magtrabaho, makisama ka sa paligid mo. So, doon, nadidrain na tayo kasi depende sa mga choices natin. Kung may bisyo ka pa. So, yun, nadidrain ka ng nadidrain. Kaya, yung battery mo, napaka-important. Your battery, that is who you are. That is your essence. That is your your divine essence. So, kaya napaka-importante ng battery mo, yung energy mo. Kasi ikaw yon, it represents you ngayon. Yung battery mo as energy, yan yung pinaka-bank account mo. Kumbaga sa physical, di ba, meron kang bank account sa pera, di ba? May passbook ka. Ngayon, dito sa earth plane, you as an energy, yung battery mo, yan yung pinaka-bank account mo, yan yung pinaka-passbook mo. Na yung battery mo is meron yung positive at negative, na which is your electricity, your divine light. Pagbalik mo sa source, titignan na ngayon ng source kung magkano yung laman ng passbook mo. And the more na drain yung passbook mo or yung battery mo, yan ka magkakaroon ng karmic debt. At the same time, pag may karmic debt ka, so yan na yung magkakaroon ka ng reincarnation. Yun. Pero pag wala kang karmic debt at bumalik ka sa, di ba, meron din ako po sa nakaraan dyan na at least kapag na-reach mo yung 11 dimension, at least yung battery mo is 93% above. Or let's say, kahit hindi ka bababa ng 83% yung battery mo. Pero kung, and then pag nakapasok ka ng 5D, yung battery mo is at least 53%. Kasi pag na-drain yung battery mo, so yan, babalik na naman ng reincarnation. Kasi nga, may karmic debt ka na. Kasi dati, yung old age, yan yung more on draining, di ba? Kaya maraming nare-reincarnate. Yung battery natin, kumbaga, you don't have enough energy, so wala kang kakayahan na makaakyat. Kumbaga, kulang yung battery mo. Kumbaga, sa isang battery na, alam mo yun, yung, kumbaga, mahina yung power, ano yan? Ano tawag dyan? Yung, nakalimutan ko. Mahina yung pinaka horsepower mo, kumbaga, sa battery, di ba? Kasi yung soul natin is 666 na 6 electrons, 6 neurons, 6 protons. Kumbaga, mahina siya mag-create ng energy. Pero ngayon na nag-upgrade na tayo, so ina-upgrade yung energy natin. Yung energy natin is, nasa, yung 666, yan yung old na, kumbaga, mahina yung pinaka, natin, di ba? Pinaka battery natin. Hindi siya hindi siya nagpo-produce ng ganun kataas na energy na electricity. Kumbaga, limited lang. Pero ngayon, na nag-upgrade na tayo, yung protons na yan is nag-upgrade na siya ng 14 electrons, 14 neurons, 14 protons. So, the more na nag-upgrade yung DNA mo, so the more na nag-create ka ng high electricity, so ma-activate mo yung Merkaba mo at the same time, makakabalik ka sa source. Kasi nga, mas naiipon mo na rin yung energy mo. Sige daw, mag-ano tayo ng mga question. Yun nga, once na inalaw mo yung isang tao na ipa-activate yung kakayahan mo dahil wala kang patience, so yung tao na yun, kinukuha rin yung energy mo. Nakuhanan ka na ng pera, ng salapi, nakunan ka pa ng energy. Kasi nga, instead na hihintayin mo maging patient ka, pinangunahan mo yung universe dahil sa pera. Di ba parang sa material world din, ang tao nagiging greedy. Greedy sa kapangyarihan, greedy sa magkaroon ka ng bahay, ng ganito, ng sasakyan, kung ano, greedy sa kapangyarihan. Pagdating sa spiritual, ganun din yun, nagiging greedy ka sa kapangyarihan. Gusto mo nang magkaroon ng ma-open yung third eye mo, gusto mo na ganito yung makaya mong gawin, binibili mo ng pera. So yun din yung kaya sabi ko, once na puro lang kapangyarihan, powers ang inisip mo na hindi ka nag-focus sa self mo, so kahit sino, kahit mga dark force, magbibigay yan ng
ng power sa'yo. Ano ba yung feeling na ikaw mismo, dahil sa pagkikare mo sa self mo, dahil sa aware ka sa energy work mo, dahil aware ka sa frequency work mo, at ikaw yung naka-activate sa kapangyarihan mo. Ano yung feeling, di ba? Parang, kumbaga sobrang proud ka sa self mo, ay kaya ko pala. Kasi nung nag-start pala ako, nag-focus ako sa health ko, hindi naman ako sa power ko, pero yun nga, dahil sa kaka-detox ko, sa kaka-purify ko sa energy ko, kusa na lang din nag-open yung third eye ko. At the same time, yung ripple effect, kumbaga, yung time na minsan pag pupunta ako sa nature, let's say 3 hours ako nag-charge, tapos na-absorb ko yung araw, tapos naka-barefoot ako. So yung magnetic force ng itong earth ground natin, kahit saan ako magpunta, nadadala ko siya. Para akong, alam niyo yung yung si Draymond na merong yung sabi na Doko Demo door. Kumbaga kahit saan siya magpunta, lagi siyang may door na pwede siyang pumunta na ibang dimension. So ganun din yung parang kahit na pumunta ako sa ibang part ng ng ibang kwarto or ibang bahay or kahit sa ibang city or sa ibang lugar, nadadala ko yung magnetic force ng earth. Kumbaga you become magnetic. Malalaman mo yun kasi kahit saan ka magpunta, tutumpukan ka ng tao. Alam mo yun yung parang yung ibang tao para mo silang ano ba masabi ko dito? Para siyang namamagnet mo sila. Lumalakas yung magnetic force mo at the same time yung parang nagkakaroon ka ng parang sa din, parang nagagayuma mo, parang nagkakaroon ka ng hypnotic powers. Kasi nga na-attract mo sila dahil sa energy mo. Para ka alam mo yung para ka isang flowers na nagbo-bloom tapos lumalapit yung mga bees sa paligid mo. Yun yung attraction ng ng magnetic force mo. So the more yun yung energy at yun yung powers na galing sa source, yung ripple effect. 'Di ba lagi inaano ko rin yan yung ripple effect. Kaya the more na listen nag-care ka sa health mo, yung energy mo nagiging energy purifier ka rin. Nasasabi ko kasi na-experience ko din yan nung nag-work ako sa isang company, sa isang Japanese company, and then ako lang yung Pilipina doon, tapos sila puro Japanese. Pero ako yung ginagawang parang spy nung may-ari para doon sa ibang mga Haponesa kung ano yung mga pinagagawa nila doon. Imagine na ako lang naman ako, foreigner ako, bakit ako yung pagkakatiwalaan? So, kumbaga ma-attract mo yon yung mga positive. Kung ano yung energy na yung inner frequency mo, so na-attract mo rin yung sa outside. So ganun ka-powerful. Yung malalaman mo na matrix ang isang kapangyarihan, kung yung powers, ito, take note ha, anong pinagkaiba ng matrix truth at saka ng source. Or let's say ng matrix na power at saka yung source power na magagaling yun yung genuine na power mo. Ano yung pinagkaiba? Once na nagaling sa matrix yung yung power mo, it is kumbaga you are giving the part of yourself, the part of your soul. At the same time, kumbaga para siyang duality na binibigay mo pero merong kapalit. Yun. Pero ang source, kapag galing sa source, kumbaga meron siyang pag galing sa matrix, merong binigyan ka ng powers, pero meron yung draining. Kumbaga meron pa rin kumakain ng energy mo. Let's say, pina-activate mo yung powers mo sa iba, pero may kapalit yun. Na which is na binibigay mo rin sa matrix. Pero pag galing sa source, na genuine na galing sa source, walang kapalit yun. At the same time, ang energy at saka yung power na binibigay sa'yo ng source, it is infinite. Hindi siya draining. So yun yung pinagkaiba ng matrix truth at saka nung source. Kasi yung source, dahil nga sa infinite and boundless energy siya, yung energy hindi siya draining. Kasi ang source, it is a giver. Ang matrix naman, tulad dito, di ba? Part tayo ng lower matrix. Ang matrix, siya yung nagde-drain ng energy mo. Kaya nga, di ba, kahit nga pagising natin dito, di ba, bibigyan tayo every morning ng energy. Binibigyan tayo ng energy supply, di ba? Kaya sabi nila sa lamig, sabi nila sa religion, kailangan pagising mo sa umaga, magpasalamat ka na kay God. Kasi nga nagising ka pa, tsaka binigyan ka ng buhay, another life. Pero ang totoo nun, pagising mo sa umaga, bibigyan ka ng energy ni source, ng energy,
para yung energy supply na yon na binigay sa iyo sa isang araw is magagamit mo siya sa pag ano ko sa pag-talk, talking, walking, sa heartbeat mo, sa paghinga mo. So doon mo expend yung energy mo para ma-experience mo yung itong illusionary dream state na kinreate mo. Ano ba yung feeling as a human? Kaya nga 'di ba? Kaya hindi rin ako nagpapaka-busy doon sa about sa lumalabas sa katawan kasi nga pinirmahan ko kaya tayo nandito kaya meron tayong physical body kasi para experience mo yung present life, present moment. So maging present ka sa life mo. Pero hindi naman din ako hindi ko rin inaano yung mga nag-astral din kasi nga iba-iba tayo, maybe na isa rin yung sa mga ano nyo, soul contract nyo. Kilala mo po si Gino X? Opo, friend ko si Bro Gino. Lumalabas na rin yung mga ano niya sa kasi ito namang kasing itong TikTok, 'di ba? It works through algorithm. Kaya pag i-align mo rin yung self mo sa spiritual, lahat ng mga nasa spiritual lumalabas din siya. Yan, marami nagsasabi na ang spiritual naman, marami akong napapanood na mga sa spiritual, pero yun nga sabi nga nila na align ako doon kay pareho yung teaching namin. Sino ba yung kanina? Si Eric, ano ba yun? Pero ako hindi ko kiniklaim na na same level tsaka pareho kami ng teaching noon kasi itong teaching ng Infinite Divine naka-align to sa 5D above. So ano yung pinagkaiba nun? Kasi ang spiritual, 'di ba, meron niya kahit dati pa kahit wala pa yung 5D, 'di ba? Meron ng mga nasa spiritual. Pero yung mga nasa spiritual dati pa, ito yung kaya nga sasabi ko 'di ba yung LNK part din niya ng lower matrix kasi nga ang LNK nasa level din niya ng 3D and 4D. So bakit? Dahil ang 3D and 4D, yan yung level ng spiritual about sa mga aswang, sa mga kapre, mga kukulam, mga barang. So kung titinan mo sila, 'di ba? Ano ng ano nila, ng yung intent nila. 'Di ba? It is all about spiritual war, about revenge. So yan yun, yan yung old, yung mga past. Kaya nga sasabi ko na yung LNK is part yan ng mga generational trauma natin na connected sa mga ancestor natin. Kaya hindi rin ako kumukonect sa mga ancestor. 'Di ba yung marami dyan sa spiritual, kumukonect sila um, sa ancestor nila para magkaroon ng powers, para mag-heal. Pero ako, kaya tayo binigyan ng awakening kasi nga new na, 'di ba? Kailangan mo nang i-let go kung ano yung nasa 3D and 4D sa old earth. Kailangan i-let go mo na 'yon. Kung gusto mong magkaroon ng sovereignty, at saka ng freedom, so kailangan i-let go mo na yung past, hindi na 'yon kasama sa iyo. Kailangan mo nang, 'di ba? Ganito lang din 'yan mag-work. Sa physical world, listen, mga divine children. Mga divine children. Sa physical world, marami tayo mga attachment. Yung family mo, relatives mo, yung kung ano yung community mo, 'di ba? Sa work, ganyan. So, yun yung mga tinatawag na attachment. So, kung kanino ka nakikihalubilo, meron kang mga etheric cord doon. Meron kang mga thread. Na minsan, merong negative thread kasi nga, let's say yung boss mo, sa work mo na, let's say na maano sa'yo, 'di ba? Mainit yung ulo sa'yo. Ayun na naman, lumalabas na naman tong ano. Teka lang, babalik tayo ha. Merong distraction. Ba't lumalabas to? Pag umaabot na tayo ng mahaba yung live natin, lumalabas na to. Babalik tayo.
Ayan, I'm back. Nandito pa ba kayo, mga divine children? So yon, when it comes to attachment, di ba dito sa physical realm, meron tayong mga attachment, yung mga kasama natin sa bahay, mga kasama natin sa work, mga kasama natin sa kung sino yung, kung saan kayo kumukonect. So, once na meron kang attachment, so automatically nagkakaroon kayo ng cord. Yan yung tinatawag na etheric cord. And then, yung cord na yan, kaya minsan, di ba, umuwi ka na ng bahay, tapos pag uwi mo ng bahay, naalala mo pa yung mga sinasabi sa'yo nung boss mo na napagalitan ka. Kasi nga, meron ka ng cord, meron ka ng na-create na cord doon sa mind mo. So, when it comes to spiritual, nagkikreate ka rin ng cord doon sa mga ancestors mo, sa past. Kaya, di ba, pag aware ka na sa mga pagkakat ng etheric cord mo, once na kinakat mo na yon, gumagawa ka ng energy work doon para ikat. Di ba, ano nangyayari? Di ba, alam mo yun yung feeling mo na magaan yung feeling mo na parang nabawasan ka ng sapot sa energy field mo. So, ganun yun. Kapag aware ka na sa energy work, yung mga tao na, di ba, minsan ngayon, nagkakaroon kayo ng awakening, napuputol na yung mga ano nyo, yung mga tawag nito, yung mga attachment nyo sa iba. Lumalayo na yun kasi, di ba, tumataas yung frequency nyo. So, napuputol na yung mga etheric cord dati doon sa iba na hindi na naka-align sa atin. Kumbaga yung totally na inaalis na yun ng universe sa experience natin kasi hindi sila naka-align sa atin. So, ganun din yun. The more na ina-isolate mo yung sarili mo, na inaalis mo yung pinuputol mo yung connection mo, yung attachment mo sa iba, so the more na nakaka-feel ka ng freedom. Ako kasi, pero although before pa lang, even before, introvert na talaga ako. Mas na-enjoy ko yung mag-isa kaysa sa tawag nito, sa marami akong kasama. Mas na-enjoy ko. So, the more, mas nagkakaroon ako ng freedom. So, ganun din yun. When it comes to, tawag nito, spirit realm, yung mga ancestor natin, part din sila ng, kumbaga na doon pa rin sila, nag-i-exist pa rin sila sa energy field mo. Kaya hanggat hindi mo pinuputol, hindi ka nag-set ng intention na putulin yun, nandoon pa rin yun. At the same time, yung mga ancestors mo, yan din yung naghihila sa'yo para bumalik ka dito sa planet Earth. Kaya nga, the more na pinuputol mo yung etheric connection mo, kasi nga, kailangan na natin silang i-let go. The more na nagkakaroon ka ng healing sa sarili mo, the more na nile-let go mo rin yung mga ancestor mo. Kaya ikaw nga rin kaya ka na-awaken, di ba? Because you are a chosen one. You choose yourself to be awakened. You have a potential na mag-raise ng frequency. At the same time, yung mga past mo, kailangan mo nang i-let go yun. Pero, before mo pa yun ma-let go, kasi part yun ng generational trauma natin, so kailangan mong i-heal yung sarili mo. Ikaw yung representative ngayon. The more you heal yourself, na-heal mo rin yung mga past trauma mo, yung mga past trauma, generational trauma, na mga ancestors mo. Yun. And then, mapipil mo, the more na nagkakaroon ka ng healing, pati yung mga ancestor mo, mas mapipil mo na mas magiging lighter and lighter and light heart. Mas mapipil mo yon sa energy mo. Ano pa ba yung... Sige na, mag-type kayo ng ngayon, ng mga tanong nyo po. Paano pag di ka full charge, saan pupunta mo? Pero ngayon, dahil nga sa last reincarnation na natin ito, kahit hindi ka na full charge, you can exit this game victoriously. Kasi nga, last reincarnation na natin ito, ma-full charge ka man o hindi, kung talagang source. Kasi dito sa game simulation, di ba? Alam nyo na game simulation lang pala ito, illusion lang pala to. So, automatically, pag sinabi mong illusion, pag sinabi mong game, ibig sabihin, meron tayong kanya-kanyang character. Kaya nga dapat, ang asikasuhin mo, huwag ka muna mag-focus sa mga powers. Kaya nga, di ba, during ancient Egypt, during ancient Egypt, ang tinuturo nila sa every temple na know thyself. Know thyself, self-mastery. Kasi nga, kailangan nung malaman kung ano who you really are, para malaman mo kung ano yung character na ginagampanan mo dito sa simulation. Kasi kanya-kanya tayo ng character. So the more you purify yourself, so the more na nakakaroon ka ng clarity kung ano ka ba, kung ano yung character mo dito. Ako, I claim myself as a source energy ako. Kumbaga, kung source ka, ikaw yung pinaka
game character dito sa game simulation. Tayo yung nag-empower ng game. Kasi nga mayroon kang awareness, mayroon kang potential. And then meron ding mga soulless entities or yung tinatawag ni sino ba to? Ni nasa spiritual na yung si Canon. Sabi niya ang term naman niya doon is yung mga backdrops, NPC or backdrops people. Pag sabi mong NPC, parang sa game simulation din, di ba? Pag naglalaro kayo ng game, merong mga NPC or mga non-player character. So, yung mga non-player character na ito, which is soulless din, kumbaga, hindi naman sila totally bad. Sila yung mga nandiyan sa mga nasa position, sila yung mga, kasi sila yung mga nagko-control sa'yo sa mga nasa baba. Sila yung controllers. And then at the same time, yung mga hinanga natin ng mga celebrity, yung mga sikat. So yan yung mga, kumbaga, meron silang physical na body, meron silang butot laman, may dugo. Pero mga soulless entities sila. Para makuha din nila yung attention mo, para ibigay mo rin yung energy mo sa kanila, para ma-empower mo sila. Pero ngayon, the more na nagiging aware na tayo, we are taking back our power. Dati, di ba? Addicted tayo manood ng mga teleserye, yung mga iniidolo natin mga artista. Pero ngayon, di ba, you are, kumbaga, naging awaken ka na, hindi ka na nagpo-focus doon, kundi nagpo-focus ka na more on learning. That is why you are here sa Infinite Divine, di ba? Kasi ina-upgrade natin yung mind natin, kasi itong Age of Aquarius, it is all about upgrading your mind, your supercomputer. Ano po ibig sabihin, paano? Magpahawa tayo ng positive mind para makargahan tayo. O yun. Itong pag-upgrade natin, kailangan talaga kukonek kayo doon sa mga, yung tulad kanina, diba, condense natin yung about sa spiritual. Maraming nasa spiritual na, kahit nasa 3D and 4D sila, nasa spiritual sila. And then, ayokong mag-judge sa iba, pero sa spiritual naman, marami diyan na malalaman yung matrix, more dyan sa matrix is yung basta makukunan ka ng energy. Pag sinabi mong ang matrix kasi lagi niya i-drain yung energy mo, di ba? So makukunan ka niya ng energy when it comes to money at saka yung God spark mo. And then when it comes to source, malalaman mo na pure source yon, kasi nga ang source is energy giver. Hindi siya drainer, kundi energy giver siya, because it is infinite energy and boundless energy. Ngayon, when it comes to spiritual, so let's say na-determine mo na yun, doon mo ma-determine, kahit nasabihin mong hindi ka very intuitive, kahit na hindi ka ganun ka-awaken. So ngayon, ma-determine nyo na, narinig nyo dito sa Infinite Divine, kung paano ma-determine yung matrix, at saka yung pure source na galing, yung power mo na galing sa source. So ngayon, na-determine mo na, sa spiritual, once na-determine yung nagtuturo na ito, ang tuturo ito ganito, part siya ng matrix. So ngayon, wala namang mali doon, kasi nga, ginagawa lang din nila yung job nila. Yun yung pinirmahan nilang trabaho dito. Yun yung pinirmahan nilang character. Kasi tayo dito, once na naging aware ka na rin, part pa rin yun ng oneness. Pero, kaya ka binigyan ng awareness, kasi nga ang part ng game na ito, is, hindi naman siya about good and bad. Kaya nga, di ba, ang awareness mo is yung kung paano ka magiging aware sa energy expenditure mo para hindi ka maubusan ng energy at ng battery. Nagets ko na. Ayun, marami nang nagigets nyo na kung paano yung system ng game na to, ng simulation. Kaya hanggat may physical body ka, hanggat nandito ka sa physical body mo, ginusto mo na maging tao kasi para ma-experience to. So, doon ka sa present moment, kaya lagi ko nga sinasabi na yung present mo, yan yung gateway ng eternal now mo. Kaya diba, ano yung other term ng gift? Diba, present. Kailangan maging present moment ka. Nasa present moment ka. Kung ano yung nandito sa ito, very, very grateful ako pag nandito ako sa tawag dito, sa nature. Makapag-ground lang ako. Very, very grateful na ako sa universe. Very grateful na ako sa source. So, yun. Kasi nga, kumbaga, ito nga, di ba? Very, kumbaga, super channeled ako sa energy ng source. Kaya hindi tayo nauubusan. Paano po ma-maintain yung pagkain ng high vibration? Meron tayong pinost dyan na pyramid ng mga food. Kung ano yung high vibes na food, tsaka yung mga low vibes na food.
Kailangan maging aware ka lang, i-motivate mo lang yung sarili mo kahit paunti-unti. Huwag mo na mabibigla kasi pag binigla mo rin, magkakasakit ka kasi nga hindi pa nakapag-adjust yung body mo. Iba po turo sa 66, yun pala yun, protons, neurons. O yun po yun, about electricity. Earth energy is shifting. Totoo po ba na may kumakain ng sirena? Ganon, ngayon ko lang narinig ito kumakain ng sirena. Yung mga kumakain nga sila ng di ba? Nung mga ng mga bata. Paano mapuno ang sa energy work? Ito nga, grounding, magpaaraw ka, eat high vibrational food, tapos yung malinis na tubig kasi yun yung tubig kasi natin, 'di ba, nilagyan ng fluoride, kumbaga yung fluoride sa toothpaste, isa rin yan nakakapag-block ng third eye mo. Tapos maging aware ka kung kanino ka kumukonek, iwas sa mga fear-based news sa TV. Si Mrs. si Cronsade, tapos si Mrs. Amores. Purging pa rin po by 5 months ng araw-araw, masama pakiramdam. Kumusta ka na po ngayon? May babalikan kita sa para hindi tayo ma-awaken. Adam, yung Vatican. Yung Vatican, rin yan, part din niya, reptilian yung Vatican. You tell more about curses po. Sa mga curse mo, di ba curses, yung karma. Ang nagturo kasi ng karma sa atin, di ba, religion din, na lang naman yan kumbaga, cause and effect lang. Kung ano yung mga ginagawa mo, na hindi ka aware, para lang di siyang boomerang effect, na sa'yo, yung may din, babalik rin sa'yo. So yun lang yun pero the more na, nag-erase ka na ng frequency, exempted ka na dyan. Wala nang karma-karma. Yun lang yun. Kumbaga, mag-focus ka lang sa frequency mo, at saka maging aware ka sa energy work. Kaya nga, itong Infinite Divine, hindi ako nagpo-focus sa mga teaching na iba't ibang religion, mga Ang focus ko lang dito is about health at saka about frequency. Yun lang yun. Kasi that is who you are, na very connected. Ito lang yung information na very connected sa'yo, sa atin, about frequency. Kung ano yung mga na-learn natin sa external, hindi na yun relate sa'yo. Kumbaga, although it can help din, kasi nga, kumbaga stepping stone mo din yun. Pero, it doesn't mean na 100% ikaw yun. Ikaw pa rin yung tutukla sa sarili mo. Kaya nga, sabi ko, di ba, yung Akashic Record, part yan ng data, ng DMERS data program. Data program. Kung computer database program yan. Nandiyan yung mga files. And mostly sa Akashic Records, ang mga tawag nito, ang mga files na nandiyan is more sa mga soulless lang. Kaya let's say na, yung mga nakikipag-usap sa mga dead people, di ba? Yung mga psychic na nakikipag-usap sa dead. Actually, hindi na yun yung family mo na kinakausap nung psychic na yun. Hindi na yun yung family mo. Yung binibigay sa'yo ng information na pinaparting sa'yo, na ito yung message ng family mong yumao. Actually, kinukuha lang nila doon sa database program ng DMERS yun, and then sasabihin sa'yo ng gabay. Depende kung ano yung gabay mo, kung demons yung gabay mo, kung ano yung entity na yon. So yun yung sasabihin sa iyo. Kinukuha lang sa data yon ng DMERS ng computer database program. Kaya ang Akashic Record, wala siyang information from source energy. Lahat ng information is from matrix lang. Ano daw? Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba? If you want to know the truth, this is not your ordinary channel, kasi nga more on tayo, hindi tayo nagja-judge. Nandito tayo sa revelation na tayo. Can you tell about? Totoo po ba? Ano ba 'yun? True energy is contagious. Kumakapal po ang aura nyo, wow. O habang naka-grounding ako, baby, no? Totoo ba kumakain ng sili? Ano ba 'yan? Nice. The more na grounded ka, the more na mo yung aura mo. Ano ba yun? Ano po bang dapat toothpaste na? Yung mga walang fluoride po na toothpaste, how would really know po na nag-awaken ka na talaga po? Pag nagko-question ka na, yun lang yun. Pag nag-question ka na, kasi awaken ka na, parang nandiyan na yun, question mo na sino ako, bakit ako nandito. Yun na yun, tapos communicate na sa mga awaken din. Ang spiritual naman, yung sabi ko kanina, diba, kahit sabi mo na sa spiritual, merong mga spiritual na yung mga information nila is about mga aswang, mga kulam-kulam. Yun yung spiritual na about
sa old earth pa, about sa 3D and 4D na information. Yun. Kasi nga about revenge, about war, spiritual war, di ba? Yun. Pero when it comes to 5D, nasa vibration na tayo ng love. Kumbaga, nandoon ka na wala ka na doon, hindi ka na nakikisali sa laro na yon, sa war na yon. Yun. And then at the same time, hindi mo rin naman masasabi na bad sila. Hindi naman siya bad. Kasi nga, depende lang yun sa level ng awareness. At the same time, maaring yun yung pinirma nilang soul contract, di ba? Yun yung kasi kahit mga entities, ang mga entities nagbabayad rin sila ng energy para maka-enter sila dito sa game simulation na to, mga entities. Ang spiritual, para lang din siya, di ba, sa school, merong grade 1, grade 2, grade 3, ganon, di ba? Ngayon, when it comes to spiritual, ganon din siya, na meron ding level. There are many levels of awareness, na merong level 1, 2, 3, yung unang level mo to awaken, and then 2, 3, 4. Parang kasi may mga layers ng creation ang universe. Ngayon, kahit marami kasi nasa mga spiritual, kung sino yung inisip, yung akala nila na marami silang alam, sila yung mataas yung ego. Pero para sa akin, walang comparison doon. Kahit ako, wala akong alam. I don't know anything. Lagi kong na empty ako kasi nga once na inisip mo na alam mo na lahat, so, wala ka ng space dyan para i-allow mo yung universe na mag-ano sa'yo, diba? Na magbigay sa'yo ng information. So, kaya nga tayo nagme-meditate, diba? To empty your mind. Para empty glass ka. So, at the same time, ready ka ulit na mag-receive kasi nga empty ka. So, ako lagi kong kiniklaim na wala akong alam. Pero at the same time, aware ako sa mga nangyayari sa paligid. Alam ko yung ginagawa ko. Alam ko kung ano yung tinatransmit ko ngayon, yung transmission. So, ngayon sa spiritual, walang tama at mali. Ngayon, para lang din yang, let's say yun, matagal na siya nasa spiritual, 30 years, nakasama yan, meron akong nawakay sa Infinite Divine. 30 years na, pero sa akin pa nagpapaturo, 3 years pa lang akong awakened at that time, di ba? Sa Infinite Divine. Kaya wala yan sa matagal ka na or bago ka pa lang. The more na aware ka sa health mo, the more na nag-raise ka ng frequency. So it doesn't matter, pwede kang mag-shortcut. Meron din shortcut na tinatawag. The more how you energize yourself, how you become aware sa energy work mo, tsaka how you purify your energy, your body, your vessel. At walang comparison, hindi ko inaano na, pag sa spiritual, hindi ko sinasabi na mali ka, tama ako. Walang ganon, na mali ako, tama ka. Kasi nga, para lang din yung grade 1. Hindi, ba't mo naman i-compare yung kaalaman ng grade 1 sa kaalaman ng level ng grade 2? Or ba't mo i-compare yung kaalaman ng elementary sa high school? So, ganon din yung spiritual. Kaya ako, pag meron akong napapanood na kahit sabihin mong guru yon, spiritual coach or ano, ako kaya ko siyang i-determine kung matrix truth yon, yung information na tinatransmit niya. Kaya ko siyang i-determine. Pero it doesn't mean na mali yon, na bad yon. So, kumbaga, alam ko na part yon ng role play niya. Yun yung character na nilalaro niya. At the same time, yun yung level ng kanyang awareness. Ano ba ang dapat maubos na yung battery ko. Ano pa yung mga question ko? Kung hindi po nagmamatter ang karma, ano po ang mangyayari sa nakagawa ng ating mga masasama? Ano yung mangyayari sa mga nakagawa ng masama? Ngayon kasi, di ba, dumadaan tayo sa marami mga pagsubok, mga trials. Kasi nga, yung mga nagawa natin before na binaon natin, so ma-heighten yan ngayon, maglalabasan yan sa'yo ngayon. Para ipakita sa'yo na ito yung mga nagawa mo sa past. Yan yung mga unresolved issue mo sa past na hindi mo, hindi ka successful na matransmute. So, kaya nararasan ngayon yan. Pero, maano ka pa rin, makaka-exit ka pa rin sa matrix. Once na you leave this physical body, so babalik pa rin tayo sa source awareness natin. Kasi ito na yung last reincarnation natin. Ng tama. Ako, puro tanong na naghanap ng tamang kasagutan. Si bro. Stig Laffit Channel. Ano ba yan? Ano ba ito lumalabas? Ala? Okay po. What to do if others might use
you a sponge for their actual suffering in life. Walang makakagamit sa iyo ng unless nabigyan mo ng permission. 'Di ba? Walang ibang makakames sa pagkatao mo unless nabigyan mo ng permission. Para din yang ikaw nasa loob pa ng bahay. Nasa sayo na kung yung tao na is patutuloyin mo sa bahay mo or hindi, 'di ba? Pero ikaw as an awareness and consciousness, once na naging aware ka na, so aware ka na mag-protect ng shield mo. Kaya the more na nasa lower vibration ka, madali mo kasing ma-attract yung mga tao na magme-mess ng energy mo or mga negative energy. Pero once na nag-raise ka ng frequency, mas magiging aware ka na to protect your energy field. No one can mess your energy unless na ikaw yung magbibigay ng permission, okay? Always remember that. Ano pa ba? Bakit need ng mga ganito? Kasi almost even. Mag-ano ka, bro, mag-raise ka ng frequency, bro, makakaano ka dyan. Token of money, such, such, but, being used by, lamig na, patawarin mo na lang at iblis. So, wala nang question. So, ganito lang siguro tayo, mga Earth Angel, malamig na. May question pa ba? Yung about sa etheric connection, yun nga, isa rin yung sa power mo. Once na nag-raise ka ng frequency, yung power from source. So, yung mga etheric connection, yun yung magpapababa palagi. Para silang mga sapot, para silang mga gagamba na nakasapot dyan sa katawan mo. Sila yung palaging mag-ano sa'yo. Pero, once na nagkaroon ka ng, makukuha mo yan pag let's say, kumakain ka sa labas, sa mga karinderya, gumagamit ka ng mga kutsara. Diba yung kutsara, iba't ibang tao gumagamit yan, may laway. So, nagkakaroon ka na ng connection doon sa mga tao na yon kasi nga energy is contagious. Pero once na nag-raise ka ng frequency, kumbaga sa tao, di ba, yung kumbaga may mga bacteria na sasalin sila. Pero when it comes to frequency, meron din yung unseen spirit din or unseen energy. So, kapag nag-raise ka ng frequency, meron ka rin kakayahan na kahit na pumunta ka sa mga lugar na yon, yung hindi ka na mag-iiwan ng etheric connection. So, wala ka nang totally mapuputol yung attachment mo doon. Para kang yung naglakad sa seashore na nabubuhangin, tapos pag nadaanan siya ng hampas ng dagat na mabubura yon yung ano mo doon, yung footprints mo. Ganun din yon. Pero kapag nasa low vibration ka at kumain ka sa mga ganung lugar at maraming mga etheric connection na hindi mo nakikita, so magkakaroon ng connection sa'yo. Magkakaroon kasi nga syempre yung mga laway natin, di ba? May mga etheric, may mga ano yan. Pero next time sa hangga't naka-tune in kasi Infinite Divine, iano natin yan, itatopic natin yan about sa mga etheric chords, mga etheric connection. Ano pa ba yung mga tanong? Meaning po, nakapikit, madali. Ay, during meditation, normal po na makita ka ng mga lights during meditation or liwanag. Paano, ma'am, kung naabutan ko money, ayun pala to, use as sponge. Ano daw? Parang hindi ko mag-gets yung tanong. Kung nakapaligid sa'yo puro nega, ikaw yung umalis ka na lang doon. Wala ka kasi hindi mo na mapipigil yung yung external mo. Ikaw pa rin yung sa'yo. At the same time, yung na-experience sa external is based din yung sa frequency mo. Pero the more na nagki-cleansing ka, the more na nagpupurify ka ng body, totally either na umalis, let's say kasama mo sa trabaho, di ba? Tapos maraming nega. Pero the more na nakikare ka sa self mo, one time, bigla na lang silang alis doon, either na mag-retire sila, or matutugi sila sa trabaho. So, yung universe na rin ang gagawa para maalis sila sa landas mo. So, yun. The more you care yourself, once you care yourself, you protect yourself, so the outside world will taking care of you. Once you take care of yourself, the outside world will taking care of you. Ganun yun. Kasi nga yung experience mo sa external is lang yon, kumbaga vibrational match mo yon sa internal frequency mo. Yun. Kaya nga it is not all about them, it is all about you. Yung awareness mo.
Paano ba? Yes, kung hindi awaken yung asawa mo, maraming tao yun, yun na napipil mo yung yung energy sa paligid. Kailangan mong matutunan mag-shield pag marami dito si PJGS, si Boss Jeng 15. Paano kung negative naman ang asawa mo, kumbaga hindi kayo match ng frequency, di ba? Ngayon, once na nag-raise ka ng frequency, yung partner mo sa buhay mo, pwede mo rin siyang mahila pataas. Kaya nga magsisimula muna yan sa'yo. Ala, may insekto. Ay, saan ka? Uy, umalis ka dito. Baka maano kita. Ayaw kita, hindi tayo pwedeng pumatay ng mga ganyan Malabig na. Once na nag-raise ka ng frequency, magkakaroon yan ng ripple effect sa especially sa partner mo. Kasi yung energy natin is contagious. Ngayon, kung talagang let's say nag-focus sa self mo, di ba? Tapos yung asawa mo ganun pa rin. So clear clear signal na yon from the universe na karmic relationship yon. Karmic relationship yon. Kumbaga hindi yun talaga yung nakatadhana para sa'yo. Kumbaga mas magkakaroon ka na ng clarity, mas na nakikita mo na yung katotohanan na karmic relationship pala to. So yun. Kaya wala tayong, pero next time siguro bukas baka makapag-live tayo. Ang itatopic natin is yung sa bawat frequency kung paano mo i-fuel. Let's say meron kang anak or meron kang family na gusto mong i-fuel o gusto mo rin silang ma-enlighten. So itatopic siguro natin bukas 'yon. Mag-medyas na tayo. Thank you sa lahat ng mga nag-tune in. Ano pa ba ibang question? Ang the best na ng shadow work para pumunta ka sa nature. Kung hindi ka pa ganun ka-aware na kumain ng mga putas gulay, pumunta ka sa nature kasi ang nature tulad sa puno, 'di ba? Ang puno kasi very magaling siya mag-transmute ng energy. At the same time, yung aura field mo kini-cleanse niya. Tapos yung mga negative mo, ina-absorb niya din 'yon. And then, at the same time, lalo pag naka-grounding ka, nakapaa ka, so, tawag nito? Kasi ako nung na-awaken ako, lagi akong hinihila ng gabay ko, lagi akong hinihila ng soul ko dito sa nature. Kasi nga, ang trees, bukod sa i-cleanse yung aura mo, ito-transmute niya, at the same time, bibigyan ka ng downloads. Diba, saan magawa yung papel? Diba, sa trees? Tapos, yung papel, sinusulatan mo ng information. Pero ang totoo nun, yung mga information galing yun mismo dito. Kasi ang trees, ina-absorb nila yung tubig sa ilalim, di ba? Sa ground, earth ground. And then yung tubig, nag-hold yan ng information. Ang tubig. Kaya kung let's say kung water element ka din, let's say Pisces ka or Cancer ka, you are a born teacher. Kasi nga, ikaw yung element na nag-hold ka ng maraming information sa DNA mo. Lalo na pag nasa healthy state ka. So, ito na mga Archangel. Na tayo? Thank you po, ma'am. Thank you sa lahat ng mga nag-join. Thank you for always tuning in. Support sa ating channel. Support, natin sa mga, tulong tayo sa mga bagong mga awakening. Support natin yung maraming mga katanungan para magkaroon tayo ng clarity. Thank you so much. Thank you so much sa mga nagbigay ng badge, tsaka ng gift. Thank you baby sa badge. Kahit na hindi ko kayo na shout out. Thank you so much. Bukas tayo ulit. Bukas kayo, mamaya magpo-post ulit ako ng tawag nito, ng live, o comment kayo kung ano yung topic na gusto nyo bukas. Si Black, thank you. Bukas siguro about sa mga food. Itong si Black, para siya sa mga food. Thank you po. See you ulit bukas. O, ayan na. Bukas na ulit tayo. See you bukas. See you near. Thank you so much. Sending love. Namaos na tayo. Tayo na lang tubig. Ano to? Thank you, mga kapatid.
I love you all. Madilim